Siguro naman, malamang ito ay camera glitch lang or error lang to ng CCTV. Pero itong mga ganito is masama itong pangitain. Meron ako experience dyan, hindi ko na nagkukwento ko sa inyo kasi ayoko ikwento. Meron ako experience dyan na totoong nangyari, na may nakakita na wala ulo at totoong nangyari yung masamang trahedya. Yun. Ba't ba ako nagsusuot nito? Hoy, magandang gabi sa inyo, no? At kami magpa-podcast ngayon. Kasama ko si Sir Cheng TV, si Boss Denok TV. At kami ay ngayon magkukwentuhan ngayong gabing ito. Lakas kasi ng ulan eh. Maulan na gabi. Ay, masarap mag-ano pag naulan. Gagawin ko mamaya yun. Papatulong ako kay Annalyn. Uy! Kape. Magkape? Ay, oo, sa bagay. Ay, hindi ako pwede doon. Pagod na kasi ako pare. Bawal ako magkape rin. Ako nagkakapo. Patapos na nag-vlog sa Abandon Subdivision. Ngayon, nasa Abandon e-bike kami. Oo. Ngayon, nandito kami sa isang abandoned Buti na e-bike. wala pagkaakilanlan yan. Ngayon, magkukwentuhan natin ay patungkol sa mga pamahiin. May pamahiin, mga premonition ba? Iba ba yun? Hindi, superstitious yun eh, pag ano. Superstitious Ano yun. naman yung premonition? Premonition, pangitain yun. Pangitain. So, parang may kaugnayan din naman din yun. Oo naman, halos ganun din naman yun. Medyo may similarities. Kasi di ba merong viral eh, yung babae. Uy ba? O yun ang viral yun. Hindi yun. Babae na naman, pasan gamiling. Hindi yun. Ay, di ba yun? Yung babae Linawin mo kasi. Okay ba? Hindi. Yung sinasabi kong babae, yun yung naglalakad siya. Naka-red siya nun eh. Na, hindi ko lang alam kung Uy, buti naka-block ako. Tapos, naglalakad lang siya. Ngayon doon sa CCTV, ang nangyari doon, nawala yung ulo. Okay. Okay. Oo, yung mga ganyang ano. Kasi nga, di lang naman yung viral na napad ko na yan ba yung nasagasana? Oo. Di lang yan kasi minsan yung sa may KNDS, di ba yung parang gabi na naging di ba meron silang after ng kwento, yung parang mga advertisement nila na yung mga kwento-kwento ng bawat isa na nagpasa sa kanila ng experience. Marami nung yung kadalasan na nakikita doon yung mga picture na walang ulo. Oo, yun. Ang sabi nga nila daw pare, kunwari si Jeff na picture na walang ulo. Tatapikin ba o ano pang gagawin? Ang daming example, ako pa. Hindi ko na rin. Hindi, pero pagkaalam ko kuya, sabi ba, batuan daw eh. Oo nga. May ulo ka ba? Meron. Ay, Meron. dalawa. Ay, dalawa. Pero yung isa, hindi ko pa nakikita. Maya. Baka wala rin yun ha. Wala yun ha. Yun, pag Hindi, malamig. sabi nila, tatapikin daw. Papatukan. Parang ganun daw na. Guys, comment na wala kung tama Oh, kung ano ba talaga, kasi ginagawa ko alam dyan sa ganyan talaga. O kasi sabi daw meron ako experience ito sa kaibigan ko. Experience. San? Oy, di sponsor. Pumanaw na yun. Yung kaibigan ko, Wow, kasama namin, nag-basketball. Seryoso yan? Pumanaw na to, boss. Ano na to? It was 10 years ago. Wow, it was. Yes. Okay. Ay, pwede mag-English Sabado ngayon. Oo, Sabado naman. Sabado Pagbigyan nyo Day na ako. off, Pwede, day off. Ngayon, boss, ang nangyari, nagbabasketball kami. Ngayon, siyempre, galing laro, nag-ice water. Pauwi na ng bahay ng kaibigan namin para doon kami magkwentuhan ano nangyari doon sa laro. Kaso, ang problema, papunta pa lang sa pinto ng bahay nila, umiyak na yung nanay. Oo. Bakit? Wala daw ulo. Nakita nila. Pero ako personal hindi ko nakita. Hindi. Napakatawad ako. Hindi na ako pangalawag lagi. Ang gago. Legit yun? Legit yun. Shit, nakakatakot. Umiyak yung nanay niya kasi Tol. nakakita na walang ulo yung Oo, kasi yung pintuan, dalawa yun, yung isa bukas, kalahati nakasara. Di ando doon yung anak. Ngayon, nung nagtanong pa, sabi, ma, saan ba yung chinelas ko? Umagulgul ng iyak ng nanay. Kasi nakita niya yung kaibigan ko, walang ulo. Alam niyo ano ginawa? Pinagubad siya. Lahat ng damit niya, kahit underwear niya, tol. Pinasunog ng nanay. Tapos, ano siya, yung kinukumuha ng asin, inano sa katawan, parang ang naging relleno. Inasinan siya ng hindi, parang tinuyo yung sa daig. Parang ganun, ginaing. Na-shock talaga ako kasi nung nakita ko. Na-shock ako. Kasi ko, ano bang walang ulo? Wala naman ako nakikita. Pero ikaw, nung nakita mo, may ulo naman. May ulo siya. Pero yung nanay, yung kapatid,
maging yung mga Ako mag-anak niya. wala daw ulo. Kahit kamag-anak. So, ibig sabihin pa rin, merong tao lang nakakakita rin. Siguro. Ano kaya, kaya guys ha, parang hindi ko mag-gets kasi ano yun, may third eye lang ba nakakita rin? Or Or kamag-anak lang. mahal lang sa No. buhay. Hindi naman eh. Pero ewan ko, wala akong specific Nandun information. ka nung Andun nakikita ako. ka nanay? Andun ako. Pati si Boy Palayas, yung kasama ko na, yung kaibigan ko na. Job. Oo, Ay, bigla. pinalayas din. Oh, Oh, yun. shoutout kay Job. Pare ko eh. So yun, nung nakita namin yun, kami, may ulo siya. Ako talikod pa nga eh. Ang problem, yung magulang, kamag-anak, pamilya, ang ganun sila, nag-gathering. Kataranta talaga, men. Ano to, tol? Katoliko to sila. Oo, Katoliko sila. katoliko. Kaya Pero yung inano nila tito niya, ibang sekta. Pero silang pamilya, katoliko. Kaya inano nila yung ginawa nila yung sa mga pamahina, Oo. inas na, Oo. pero ng damit sinuno. Yung pa isa, holy water. Pati holy water. inano Oo, din sinano yung siya, holy water. nilagyan siya ng holy water. Nagulat kami. Mantakin mo yung ganong karaming holy water, inuubos sa'yo. Pinampaligo, no? Oo. Ang lupit nun, boss. Hindi kasi siguro, alam na kasi yung mangyari kapag kami ganung kamay. Oo, ang lakas ng kamay Ano niya. bang ano yan? Ano bang pamahiin yan? Anong may epekto pag nakita doon na walang ulo? Sabi daw, mawawala. Pero nawala talaga. Ito nga kukwento ko, idudugtog ko. 3 buwan ang lumipas, nagkaroon siya ng girlfriend, naging asawa niya, nagsama sila. 3 buwan lang yun, sa loob ng 3 buwan. After ng 3 buwan na yun, namatay. Ano kinamatay? Kaibigan ko, blue baby kasi yun. Okay. May problem sa May heart. puso. Problema sa puso. Enlargement or may butas. Oo. Pero alam nyo Sorry ha, pero iba na sa isip kong blue baby. yun. Parang nag-guess ko kagad yung blue baby yun. Smurf. Oops. Si Smurfy. Si Smurf yun, Smurf. Pero hindi, yung sinasabi ko, Hindi ko boss, sila meaning nun. yung blue baby may problema sa puso. Sa puso. Yung lumalapad ang kuko, Kasi yung pinsan ko, kuya, ganun din. pati paa, Ano to? nangingitim. Yung sa amin naman, kuya, babae. Pinsan kong babae. Blue baby siya. Anong mangyari sa puso? Nagkaalo May enlargement. mga enlargement, may bara pa. May bara, may ano. Heart surgery ang sagot. Kahit kinalakihan niya na, yun, yung pinsa ko ngayon, kahit kinalakihan niya na, bawal siya yung sobrang matuwa, Oo. na sobrang masyak. Kasi nga, So, nag-ano yung puso Ibig nila. sabihin, yung pamahiin na ganyan, siguro sa 100%, 80% legit siya. Pero, hindi pala siya katulad nung napanood natin na nag-viral na nakita sa CCTV na wala ng ulo, on the spot On the na spot. matay. Tapos on the spot na Pero nangyari. ito naman sa kaibigan mo, 3 buwan. 3 buwan makalipas. sa tingin nyo kaya, kaugnay kaya yun. Hindi, at saka ano kaya, Hindi ko kuya? masabi. Yung Yun ang gusto yung kong ginawa malaman kaya nilang pangontra, ano yun, parang may duration lang na ano, kasi, Yun. tinan mo, Isang katanungan doon. isang, nakita nila may ulo, may what, ginawan ng way na yun dahil sa pamahiin, pero after 3 months, namatay pa rin, diba? Kaya nga. Parang, ano ba yun? Kasi ako guys, meron din ako mga bagay na hindi pa gaano pinapaniwala tulad ng mga yung pamahiin. Lalo pag nasa probinsya kami, mga tito ko sa Laguna, yung mga pinsani ni mama, pag nagwawala sa palabas. Bawal yun, bawal. Yung niwala kasi yun, tapos nagugupit. Gupit ako. Kuko. Gabi. Yung ninang ko kasi, solid Catholic kayo, talagang rin yung ninang ko, serve sa kasi. May tindahan sila. Nung high school ako, dahil ibutas yung short ko pants ko, hindi bumili ako karayong, bawal din. Gabi? Bawal tayo. Bawal. Kasi Bawal daw pag gabi. nagtatahi ka, parang tinatahiin mo yung lahat ng malas. Tapos Yun yung lang sa natatandaan walis ko. naman, Winawalis mo bawal, swerte. bawal palabas, dapat puro paloob. Paloob. Paggabi. Para pasok swerte. Hmm. Alam mo ha. May Chinoy pala tayong kasama eh. Hindi kasi nasa sa Pero yun nga kasi- side nila mama, Chinese. Hindi kasi ako naniniwala. Hanggang ngayon, di Kaya pa nga ako lahat mga naniniwala. Chinese, yan. Ako tuwa, ako negosyo. Yeah. Meron Ako, naman, hindi ako boss. Chinese. Nangutang ako sa Chinese. Pero yun lang talaga, hindi ako naniniwala. Kasi nga siguro dahil hindi ko pa na-experience. Pero wag naman sana ma-experience. No? Huwag naman. Kasi ito Knock pa, on wood, knock on Ano wood. lang, May wood tayo dyan, yan wood yan na yan. naman na. nakon ano, Plastic lang muna. Hindi, hindi yan, may wood. Wood yan eh. Gusto ko ito, plastic ako eh. Hindi, yun lang. Pero hindi naman siya sinasabing hindi naman masama sumunod. Parang, kumbaga, respeto. Yung kasi yung pinaka-importante sa lahat talaga. Totoo. Respeto. Kumbaga, kanya-kanya tayo na paniniwala. Pero hindi mo
pwedeng ipagyabang yung paniniwala mo para Paniwalaan ka na yun. oo, para paniwala ka tapos para mapulaan mo yung hindi dapat ganun. Kumbaga si Jeff, may sarili siyang buhay. Nasa tingin niya, yun yung magpapalawig or magpapaganda ng buhay niya. Bakit kung pakokontrahin yun? Parang ganun. So, way niyo yun eh. So, way ng paniniwala na yun. Respetuhin niyo yun. Kumbaga kanya-kanyang tayo, kanya-kanyang tira tayo sa buhay. Tsaka hindi tayo pare-pares ng magulang nung nagpalaki. Kaya dapat kung ano yung Kapalo. paniniwala nila, respetuhin natin. Kumbaga, sa tingin mo, may mali siya, sarili mo na lang yun. Hindi mo dapat para sa buhay. Mali yan, meron tayong way na, meron tayong lalo pag kaibigan mo talaga sobra, kailangan mo sabihan niya. Pero dapat in a nice way. Hindi yung parang mapahiya siya. Tsaka kung tutusin ang totoong kaibigan, sasabihin talaga na mali. Oo, kunwari, ang bawang Jeff, totoo yun. Totoo naman. Ito yun. Kita mo ngayon, anong amoy? Amoy daga, di ba? Kasi nasabi ko. Okay lang. Pero ibig ko sabihin, mas maganda rin talaga open kayo sa isa't isa. Pero hindi dapat lagi. Oo. Tsaka may boundaries pa rin. Nilulugar yun. May boundaries pa rin. May boundaries pa rin. Hindi porque sobrang close kayo is aabusuhin mo na yung pagbiruan. Tsaka yung kung paano ka magtayo. Tansyahin mo din. Tansyahin mo din. Malay mo, putang na, problemado na sa masyado yung tao. Makikita mo naman yung problemado yung isang tao. Tapos bigla mo bibiruin na, gago, kaya kami naman sa sige nang matatagdag pa yung stress. Na-stress pa lalo. Hindi nakakatulong. Hindi nakakatulong yung mga ganun. Kaya dapat talaga, marunong kang tumantya, marunong kang makiramdam. Patigit sa lahat, respeto. Respeto. Yun. Kasi yung respeto, respetuhin mo yung paniniwala na kahit di ka naniniwala, sarili mo na lang. Kasi yung respeto, hindi naman yan hihingi mo sa tao. Pangit pati yun. Makikita yan sa'yo. Pangit yung kunwari, parang respetuhin mo. Kasi ganito. No, mali yun. Inaani yun. Kasi ito ang tama, ito dapat, kaya respetuhin nyo. Hindi ganun yun. Ang respeto, kusang iano sa iyo ng tao, kusang gagawin sa iyo ng tao yan. Tsaka parang achievement yun. Kasi may nakikita sa iyo. Paghirapan mo. Paghirapan mo yung respeto. Tama, yan. Hindi mo makukuha respeto namin, Jeff. Kala mo ba? Oo. Hanggat di namin natitikman yan. Oo. Mamaya. Aray ko. Mamaya. Do you wanna lick a lollipop? Mamaya. Lollipop pa? Mga kala ko yung butino. Lollipop. Balik tayo doon. Ngayon, hindi ko lang na tapos yung kwento nga nung kaibigan ko nga nakita mo lang. Hindi, nandun na sa'yo mo namatay na dahil blue baby. 3 months. Yun nga. Ang gusto ko lang sabihin doon, alam nyo, nung kami naging ibigan niya, alam nyo ba na 11 years old may taning na buhay nun? Pero namatay siya 27 years old. Hindi, wait lang, pre. Nung araw na umiyak ang nanay niya, sa loob ng 3 buwan bago siya ma-tegi, meron ng mga senyalis doon na... Sobrang kaba na. Kinakabahan na yung nanay niya. Hindi ibig sabihin kada buwan or kada araw may mga parang senyalis na kamuntikan na. Oo, araw-araw. Araw-araw talaga. So pwede talaga siyang i-relate dahil nawala siya ng ulo. Oo, pwede. Pwede. O maaaring nagkataon. Oo. Pero kasi sa kwento naman ng nanay niya, araw-araw nakakapanaginip. Meron siyang panaginip na nakaputi na daw yung anak niya. Nape-premonition. Panaginip, mamaya kwento ko yan. Nape-premonition niya, tol. Na ano? Kasi when it comes sa panaginip, yan Uy, when it comes. When it comes kasi sa panaginip, Sabado ngayon, pwede. When it comes kasi sa panaginip, guys, eto ako ko na-experience yun na rin. Ako yung pagpunta natin doon, nakita ko na sa panaginip ko yun. Deja vu. Malimit ako may ganun, guys, na parang, nangyari na to. Ako din ganyan. May ganyan ako. Sa Minsan, di ba? Parang nasubo na to. Hoy! Lollipop, mga chichirya. Pero pare, yung teacher ko nung college ako, yun, sa English ba yun? Ay, sa math. Recess. Hindi. Sa Physics. Nakalimutan ko na. GMRC. Pero meron siyang... Science? May... psychology, siya. Okay. So may paliwanag pala sa mga ganyan. Yung parang pakiramdam natin, nangyari na to. Deja vu yun. Deja vu ba? Hindi daw deja vu yun. Ano yun? 1 second, minto yung puso mo. Kunwari ito, nangyari na. 1 second, minto yung puso mo. May bukutin. Parang nag-restart lahat. So, akala mo nangyari na yan. Pero yung nangyayari pa lang talaga. Okay. Kumbaga, pero search nyo kung tama.
Kasi minsan, search pa rin natin sa mga... Maring mali kami. Tama kayo. Sabihin na tayo. Sabihin mo. Maring mali kami, tama kayo. Huwag mo kakalimutan yun. Pero ayun talaga sabi ng teacher ko. Ganun daw, parang 1 second daw, 0.1 seconds, minto puso natin. Kaya feeling natin, parang... Kumbaga parang reset. Hindi ko alam natin, search. Ay, na parang angas nun. Nung na-reset siya pala, akala mo nagpunta ka na doon. Pero yung pala, ina-absorb pa lang pala ulit ng brain mo, no? Sabagay, may ganyan naman talaga ang mindset ng tao. Kasi ang neurons ng utak natin is hindi naman, No. Tsaka doon sa mga, di ba tayo lahat naman tayo natutulog, di ba? Nakita ko lang din ito somewhere na nabasa ko sa isang article. Sabi daw, pag daw tayo natutulog, nagpa-practice tayo mamatay. Wag ko. Paano? Kasi pag daw tayo Creepy natutulog, nun, tol. nagpa-practice daw tayo mamatay. Creepy naman nun. Kasi bakit? Di ba pag tayo tulog, lahat ng organ natin, di ba, nakapahinga lahat. Pero yung brain natin, tumatakbo. Tol, parang hindi ko mag-gets. Ang creepy. Creepy nun. Sino nagsabi nun? Ano yun? Nabasa ko lang yun. Nabasa ko lang sa isang article. Sa internet yun, sabi niya, kapag daw ang tao, di ba yung natutulog na daw tayo, ganun din pala daw tayo pag namamatay. Parang tulog lang din. Pero walang hininga. Oo, kung tutusin. Miski sa spiritual din naman, tol, na na pag-uusap. Dahil sinasabi naman nila, ang katawan lupa lang natin is a vessel ng spirit. Yes. Di ba? Sabi nga daw, di ba, vessel lang tayo. Tapos, ang tao daw minsan lang mabubuhay pagkatapos nun ay pag-judge na ng Diyos. So, ibig sabihin, wala tayo dito sa mundong ito. At yung mga nakikita natin, naririnig natin, yung mga mararanasan natin, kita daw yung multo ng ganito, nanay, tatay, hanggang angkan, hindi daw yun. Basta ganun yun, naalala ko. Ang creepy. Ang creepy naman ng article na nabasa mo, guys. Ang haba nun, pa-practice ka na mamatay. Yeah, ikaw pag nakita mo yung gano'n, kuya, mabasa mo yung gano'n, anong magiging reaction mo? Hindi na ako matulog. Yun, nakagano lang. Ayoko pang matay. Hindi kasi parang... Pero kung ready naman Gano'n naman talaga, lahat naman. Nakaka-aning lang din na... Nakaka-aning talaga kasi syempre, kontakin mo, ilang taon mo palang ginagawa na. Oo, tsaka ilang taon mo na pala siyang... Kaya di ba pag tayo tulog, wala tayong masyadong marinig. Wala rin tayong gano'n na yung pandaman na sobrang lakas, di ba, pag tulog? Wala tayong gano'n. So, ibig sabihin nakakapanaginip ng mga patay. Hindi ko alam, boss. Bilang hindi ko alam. Ang creepy nun. Kasi merong merong akong naalala, biblical to si Samuel lumabas doon sa tinawag ng manghuhula. Tapos di ba sabi ni Samuel, natutulog na ako ba't ko pa ako gigising? Biblical yun. Naaalala ko na, si Haring Saul nagpatawag ng isang spiritista. Saul? Oo, dahil si Samuel wala na nung panahon na yun. Ngayon, nung pinatawag sa spiritista, sa kwento ni David, si Tama, Samuel. Nung lumabas si Samuel, nagwika siya. Sabi niya, Saul. Patay siya? Oo, patay siya. Sabi niya, Saul, bakit po pa ako ginigising? Gayong natutulog na ako. Grabe. Di ba? Sumagil sa isip David, Haring David? Kay Haring David. Parang questionable din, di ba, na tumatawag ang espiritista, ng isang espiritu. I don't know. Hindi ko alam ang sagot doon. At yung espiritong yun, mismo si Samuel pa. Kaya sabi nga ni Samuel, Saul, ba't po pa ako ginigising? Ngayong natutulog na ako. Kasi naghahanap siya ng ikukonsulta noon kasi gulong-gulo siya Dahil si Haring David, meron na silang something Hindi pagkakaunawaan nung panahon na yun. So, totoong may panaginip. Meron. Yun ang doon. Kasi ako, yan ang sakit ko dati. Nung sleep paralysis ko talaga. Talagang ikukwento ko yan hanggang maaari para maging aware kayo. Dahil hindi biro ang sleep paralysis. Gawa ng dati kasi, ang dami kong religion pinasukan ko ng broken family kami. So, ang nasama ko sa Pangasinan, tatay ko tsaka stepmother ko, Iglesia ni Cristo. Pero regards sa Iglesia ni Cristo, marami din naman ako natutunan sa... Tsaka regards sa ilalisin na natin religion, kuya. Lahat. Lahat na religion, tanggal na natin. Mag-focus na lang tayo dito sa mo. Sa sleep paralysis mo. Tapos, after nun, nung umuwi naman ako dito kay mama, sa Cavite na
in-invite naman nila ako sa born again. Mm. So yun, magkaiba kami ng religion, iba yung paniniwala namin. Pero mas lalong na-enhance nung naano ako sa born again. So yun na, napapasama na ako sa mga youth Fellowship. camp, fellowship, tapos Retreat. retreat, tapos February 8, 2008. Baptize. Oo, di ba Baptism. tumanggap ako sa Panginoon. Patanggap. Ano yun, si Pastor Jerry. Natanda ako. Nag-speaking ng youth camp. Mga kanya ko sa Jesus. Bigla akong nakaiyak. Tapos tumamba ako. Tapos Slain by the Spirit in town. lumuod ako. Tapos yun, nag-start na, dire-diretso na. Nagbasa na ako ng Bible. Napunta ako sa Church of God Miracles. Kina Pastor Eugene naman. Kuya Kelly yung youth, namin, parang leader. So, kasi yung youth, 4 lang kami dun, na youth noon eh. Inano niya ako, parang inasikaso niya ako na yung pananampalataya, dapat ganito. Alam mo yung forbidden, basta book yun eh. Marami yung boss. Alin doon? Yung, may forbidden na title. Sa ganun na libro, pinabasa niya sa akin, yung ganda. Yung, more on dyan kasi yun. Tapos sabi niya sa akin, basahin yung Bible. Pinasa ko Genesis to Revelation, isang taon minigit. Kaya may kahit pa paano niya lang sa Bible. Pero siyempre, nung nag-asawa na rin ako, nag-girlfriend, saka nag-bisyo, nakalimutan ko na halos na mali yung landas ko eh. Kasi dati, sobrang ko sa church, man. After ng youth, inatang na sa akin ni Kuya Kelly yung youth. Ako naging youth leader. Tapos kami yung first youth band sa church na yon. Ilang years na yung church na yon. Hindi pa nagkakaroon ng youth band. So kami nung naging kami na, nagagalit na si mama ko kasi parang araw-araw na sa church ako. Yun talaga. Tapos every Friday, practice. Saturday practice, Sunday, tutugtog para pag sumampa ka ng stage, hindi na mali-mali kasi nakakaya naman humaro sa Panginoon ng mali-mali ka, di ba? Parang gano'n. Doon ako na nagulat ako isang beses. May napanood akong viral video na bastos. Yun yung kay Tony. Yun. Tapos, after nun, siguro 1 week or 3 days na naginip ako. May babae, parang address yung ganda. Tapos nagubad. Wala. Manyakas na ako. Ganun. Maya, parang siyang tumatanda yung mukha niya. Tapos na-agnas, nagkakadugo. Natatakot na ako. Takot na ako nun. First time ko mangyari yun. Tapos, hindi pa pala yun. Basta, kapag binabangungot ako, ginagawa ko, para magising ako, pinapalo ko yung kamay ko sa pader. Kasi, ito yung pader namin, andito lang yung kama ko na ganyan na kaliit. Parang sopa lang. Kasi mga kapatid ko sa sega ko lang to. Pinapalo ko yung kamay ko para magising ako. Kasi nakita ko yung babae. Tapos, duguan na siya, palapit siya ng palapit sa akin. Jesus name ako ng Jesus name. Tapos, bandang huli, may lumalabas sa private part niya. Kalbo. Isang lubog yung mata. Tapos puro dugo. Alam mo, sabi niya sa akin, wala yung Diyos mo ngayon. Uy! Demonyo yung gagi. Tapos papalo ko yung kamay ko. Uy, pipilabutan ako. Hindi ko mapalo. Alam niyo bakit? Kasi nahigaan ko siya. Gusto talaga ako patayin. Ayun yung araw na sinasabi ng kuya ko, 30 minutes na lang ako ginigising, hindi ako magising. Tapos, ang katawan ko, mabigat. Death weight ba yung kung tawagin? Death weight. Yun, ganun. Tapos, nakabaluktot daw ako. Parang ako pinapoposes. Oh, man. Ganun. Creepy Alam mo, nun. nung natakot ako sa part na sinabi nila, wala yung Diyos. Pero ako, panalangin ko, Jesus. Tapos, nung nagising ako, panalangin ako, pumunta mo na ako sa part. Pero, hindi lang marami pang part yung nakita ko sarili ko natutulog sa kama. Nakita ko rin sarili ko pumunta ng banyo. Nung nakita ko sarili ko sa pumunta sa banyo, nanalangin ako, Jesus name on. Ginising ako ng kuya ko. Nagising ako pero hindi pa pala, nasa panaginip pa rin ako. Uy, gagi. Yun naman yung bumalik yung sarili ko, nakatingin sa akin. Creepy. Isa-isahin natin.
tas yun naman yung naranasan din ni Annalyn yun na talagang may gano'n akong part 30 minutes ako umiyak na si Annalyn. Lahat ng pwedeng kagatin sa akin para magising ako. Yung lalaki, kuya, kapatid ko na bading, si Nex, pinagatin yung lalaki ko noon. No, kasi yun yung sabi, di ba? Pag parang binabangungot nga daw. Pinipigahan niya ito para magising ako. Wala, may gising. Yung ninang ko na sasabi ko yung yung Catholic sa parang kaya lagyan na ako ng El Shaddai na oil, tas El Shaddai na panyo. Magising ako. Tapos pagkagising ko, nagawa niya. Ganun lang. Pero wala na ako nun, hirap na hirap ako. Pero itong mga huli na pag-aralan ko kung paano magising ko na rin. Kasi isa lang naman ng gustong mangyari ng panaginip ko, hindi ako humingi. Talagang pipigil. Ginagawa ko, susunod ako sa ginagawa ko, hindi ako hinga. Tapos kapag hindi na ako makahinga, bigla ako may belong, isang hingang malakas. Magigising na ako. Tapos sabi ko na gigising na ako. Tagal mo ako gisingin. Ganun lang. Misang hindi pinag-aralan din ni Annalyn. Chinek nyo na ba yan, kuya, na kung baka sakit lang or what? Hindi, sabi daw nila, may doktor sa church namin. Normal. Normal lang Sabi normal ng pastor namin, testing of faith. Ang sleep paralysis? Yung nangyayari sa akin. Yung nangyayari sa'yo. Pero yun sa tinry nyo na i-consulta na or tumingin sa cellphone na ba't nagiging cause ng sleep paralysis? Isa lang naman sasabihin doon pagka yung busog ka. Saka yung pancreas mo, pwedeng kaya naman nagkakaroon ng bangungot, yung namamatay sa bangungot. Pumuputok kasi yung pancreas eh. Yung ano ba ang pancreas ba yung Hindi, yung pancreas yun yung yung pinipigay yung may tawag din eh, pancreatic parang gano'n yung sakit. Basta yung sa pancreas. Iba nila digest. Tas, comment nga guys din namin. Pag yung basta yun. Kakalat yung lason sa mamamatay. Parang yung sa appendicitis. Parang gano'n siya. Kaya kami namamatay sa bangungot. Yun. Ang trabaho ng pancreas, yung dinigest natin, mako-convert yun into fluid, yun ang sisip-sip nun. Kaya pag diabetic, may problema pancreas. Yun yung sumasala ng mga carbohydrates. Lapay. Yung lapay, yun. Merong lapay. Diabetic. At kadalasang namamatay sa bangungot. Hindi ako nagkakamali correct me if I'm wrong. Yung sa nangyari namang kay Boss Beno, yung una, yung nakita mong creepy na babae, di ba, umpisa pa lang, ang ganda eh. Pantasya ko yun. Ang tawag doon, sukubus yun. Dinadalo ka ng sukubus. Inuubos niya na yung energy mo. The more daw na lumalapit, hindi ko alam po totoo, nabasa ko lang ito. The more daw na lumalapit, the more nadidrain yung energy mo. Sukubus? So, ka nakakaroon ng... Ano ito? Parang superstitious? Hindi. Demonic talaga yun. Demonic entity yun. May incubus, lalaking demonyong sumisiping sa babae. At succubus naman kapag lalaki. Parang babae ang sumisiping sa lalaki. Pero sa akin, yung tao talaga ako. Ano yung tol? Sa pagkakaalala ko yung sinasabi mo na babae or something. Ewan kung tama ako guys Kasi dati nanonood ako nung bata pa ako kay Matt Evans. Yung Pedro Penduko. Tawag nila doon sa Bisaya, balbal. Balbal. Yun yung mahaba dila eh. Balbal. Yung, hindi, tapos dinadaganan daw yung dinadaganan yung natutulog. Yun, demonyo rin yun. Yun, umuubos ang lakas. Marami talaga kaya dapat. Dugtong ko lang din yan, yung si Boy Palayas, naitampok yan dyan sa vlog din namin. Naka-experience siya ng ganyan, sleep paralysis. Sa bahay nila, yung bahay kasi nila silong lang. Tapos alam mo yung bahay na malamlam, madilim. Akala mo laging walang tao. Pero yung bahay nila. Parang matanglaw. Ngayon, itong si Boy Palayas noon, syempre bata, yung hilig natin yung pagnanasa ng katawan, mataas. Mahilig siya lagi sa mga pinapanood. Ngayon, natulog siya. Pero wala siyang ginagawang panonood ng mga kung ano-anong kabalbalan na palabas. Mahilig lang talaga siya. Yung time na yun, wala talaga. Natulog siya. Nakita siya ng kapatid niyang babae. May nakapatong sa kanyang babaeng sobrang kulot ng buhok. Uy, gago. Kagit yun yung balbal. Yun yung sinatawag na balbal. So legit. Yung nakadagan sa gabi. Nakadagan sa gabi. Itong malupit. So, sobrang takot ng aki. Umalis. Tapos, walang kamalay-malay si Boy Palayas pag gising. Bukas yung zipper niya. Labas yung private part niya. Yun na mabigat. Manyak naman ng multo na yun. Manyak naman yun. Umuubos naman ng lakas. Nasaan yan?
Uy, ako ka mag-pero. Aray Ano ko. yun, tol? Mahirap yun. Demonyo kasi. Demonyo yun eh. Yun ang nangyari. Kaya nga nung yung ang pangalawa mo naman na kinakwento, ano yan, yung may tinatawag dyan, boss eh, yung umaalis yung Astral. katawan mo, astral Astral projection. projection. Gagi, ganun yung nangyari kay Jackie Chan doon sa Jackie Chan Adventure. Nagkaroon ako ng experience yan isang beses lang. Sa sobrang pagod ko nung natulog ako, hindi ko kalain na sleeping paralysis ako, boss. Pero gising ako. Nakikita ko yung sarili ko natutulog. Dapat may ganun ako. Nanay ko, madilim yung bahay namin. Pero wala akong nakikitang kahit sino. Isang beses lang nangyari sa buhay ko yun. Ano to la, sobrang pagod yan. Sobrang pagod. Ako yun. kahit di pagod pre, may ganun ako. Kaya nga, ano siya, random. Oo, yun. Random talaga. Tapos ang inaano ko doon, ang kinakabahan kasi ako, parang, di ako tulog, ikita ko. Alam ko ang ginigising ako ni Ana rin. Pero hindi ako magising. Sobrang hirap. Kaya nga, saka lagi kong maalala nyo at kung napaparali talaga kami, lagi ko sinasabi, huwag tayo makontento na kilala natin. Kasi si Pastor Eugene na nagsabi sa akin, ang gawa nga nung sabi niya nga sa akin, testing of faith, sabi niya dapat yan habang tumatagal, mas tumataas yung pananampalataya mo. Kasi Totoo. ang kaaway, kapag ikaw ay mahinang pananampalataya mo, hindi ka na niyan kukunin, hindi ka na niya itetest kasi automatic yun. Kanya ka na eh. Yun. So, ang tinitira talaga ng mga demonyo or mga masasalong yung matataas ang mga pananampalataya kasi malaking achievement sa kanila yun. Itong mananampalataya na to, kapag to napapanib natin to, matutuwa si Si Taning. Taning. So, gano'n. Kaya, Parang kwento ni Job sa Bible, Yeah. Old Testament. hindi naman nila kinaya yung pananampalataya nila. Yun, totoo yun. Meron Pero pa akong... yun nga, kailangan talaga habang tumatagal, habang araw-araw dapat tumatas. Kasi Tama. lalo ngayon, ang temptation yun, gusto ko, nasa lahat na. Cellphone, nasa pera, nasa paligid mo na. Nasa ano na, Kahit kahit saan na. yung sinasabi sa Bible na yung anak ay yung ama, kakainin niya yung sarili niya. Hindi yung literal na kakainin na yung flesh siya, kakain. Hindi. Ano yun? For example, may mga nababalita na ngayon na sarili niya. Sariling laman. Minalo niya. Inano. Minolesta niya, gano'n. O kaya yung anak, pinatay niya yung tatay niya. So, mga gano'n, di ba? Kasi nga, nasa panahon na tayo na malapit na matapos ang mundo. Saka lagi niyong tatandaan ang mundo ng pwede yan. Kaya kahit anong gawin natin, nakagawa talaga tayo ng Totoo. mali. Kaya dapat talaga everyday nagbabasa tayo ng Bible kasi yun ang pagkain ng Spirit. Para kung may temptation man, at least kahit pa paano, malalabanan natin yung mga temptation. Yun lang naman. Meron pang isa eh. Yung panghuli mong kwento, yung nakita mo yung sarili mo, doppelganger ang tawag doon. Demonic spirit din yan. Ito ang ayon sa pamahiing, Pero ayon din dito panaginip sa pa rin premonition. Yung mga doppelganger, kapag nakita mo daw yan, signs ng death yan, mawawala ka na. So may babala sa'yo, sa panaginip mo lang kasi nakita. May babala yun. Tagal na nun, parang ano pa yun, mga... Di ba totoo yan? Yung mga panaginip, Second yung year mga high pangitain. Di ba sa Bible na lang, si Joseph the Dreamer, di ba? Pero ang, kasi ewan ko nung ginano ng pastor naman daw, wala lang naman daw parang mabaligtaran. Oo, pero may mga babala kasi, boss. May May babala. mga vision kasi din na, kaya dapat talaga, ingat din. Ito pa pala, speaking pangitain, nakakatakot si Boy Palayas. Ito share ko lang sa inyo. Galing kaming Bible study. Meron siyang kapitbahay namin na ni-reach out, pinag-pray. Nung pinag-pray niya, alam mo sabi niya, ate, sana wag po kayong mabigla o magalit sa akin. Baka sabihan niyo po ko hindi maganda. Pero, mamamatay na po yung asawa niyo. Sabi yung gano'n. Creepy talaga. Sabi nung babae, nakakatakot naman yung ano mo. Hindi naman totoo yan, kabaligtaran lang yan, di kinontra ng anak. Pero yung nanay naniniwala. Alam mo boss, kinabukasan namatay. Ano ito nakita niyo? Nakita niya yung kabaong mismo nung habang pinag-pray niya, nakita niya mismo sa kabaong. Bigaki. Tapos kasi si Boy Palayas,
masama yung makapanaginip pag lahat ng panaginip niya from Accurate. 1 to 10, 9.5 lagi. Accurate. Hindi. So yun pala na panaginipan na Kaya siya, takot siya mag-explore kasi may ganun siyang gift. May vision siya. At saka ang matindi sa kanya, boss, makakakita talaga. Pero wala siyang hindi third eye na yung mga OA. Ang nakakatakot sa kanya, humaharap sa kanya, nagsasalita. Kaya ayaw niya. Kaya ang ginagawa niya, skip siya ng skip do sa gift na binigay sa kanya. Kaya ayaw niya. Hindi naman tol matatakasan nito. Pero yun ang special Natatawa ability niya. Kaya nga partner kayo maganda para sa Legit yun. navigator. Kuya, Kasi pag naramdaman mo, nakikita niya na. legit yun. Hindi matatakasan yun. Legit yun. Legit talaga yun. Bruno. Kasi kahit anong iwas mo dyan. Bruno. Totoo, tol. Kaya yung matakasan yun. So, yun. Dito na natin tatapusin itong aming podcast. Grabe, ganda ng kwentuhan natin. Mahaba na Marami naman. pa sana tayong ikakwento. Bago tayo matapos, mag-share muna kayo ng Bible verse na solid dyan, tol. Yun. Palagi lang natin tatandaan. Ako ang siguro may Na ang share ko buhay. lang na Bible verse in John 14:6. I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except sabi ni Jesus Christ. So, walang ibang paraan para makapunta sa Father kundi pagtanggap ni Jesus. Regard sa kahit anong religion mo. Tama. Ikaw, tol, may Isa share nga- ka Siya ba? lang ang nag-iisang Messiah or Kristo. Tama. Saka hindi natin dapat silang katakutan. Tayo ay manatili lang. Kasi sabi sa salita ng Diyos yun. Psalms 46:10, be still and know that I am God. Yan ang lagi yung sinasabi. At lagi lang tayong tumawag. Itong video ito, mapanood ninyo, nakakakuha kayo ng mga information about sa mga iba't ibang demon, spirit, o kung ano pa mga paranormal na to, no? Pero isa lang ang solusyon. Ang laging mag-pray. Kasi sabi sa salita ng Diyos na walang ibang makapangyarihang pangalan na isinilong sa mundong ito kundi siya ang lang. Panginoong Hesus lamang. Amen, amen. Kaya tayo ay magpakatatag at tayo ay manalangin palagi, magbasa ng Biblia, at tayo umaten sa ating mga church. Kung ano pa man po yung ating mga activities na yan, ang kailangan natin ay malalim na relasyon sa Diyos. So yun lamang, tatapusin na namin ang aming video ito. Bago matapos, siguro ng minuto, tahimik tayo. Pray si Jeff. Pero kahit sa isip lang ni Jeff. Pag-pray mo naman kami, tol. Pag-pray ni Jeff or namin kayo lahat. Lahat tayo Yan. pag-pray natin. Siguro, let's go! Yan, tahimik na lang kaming mananalangin. Amen. Thank you. Yan, subscribe nyo ako, Boss Benok TV sa aking YouTube channel, Boss Benok TV. Sa Facebook ko, Boss Benok TV, same din sa TikTok channel. Yun, sa akin din, Setting TV, SIRTNG, tapos TV. Tapos, subscribe nyo ako sa aking Facebook channel, yun na rin naman. Tsaka sa TikTok. Yun. At ako si Boy Patatas. Subscribe nyo ako sa YouTube. At meron din akong TikTok page. So yun. Na Boy Patatas. Na nag-iwan sa inyo ng isang katagal. Yan. Nag-iiwan sa inyo ng isang katagang. Walang na pala. Yan. May natutunan kayo? Wala. Ikaw, meron? Meron naman. Meron. May natutunan daw. Muntik na, kala ko nga wala eh. At merong tumaan. Yan, may pangtana ngayon dito sa division. Pero dahil alakasan ng kulay. Kaya nga, ano lang natin ang pula. Ano ba yan? Ang Ano huli, yan? ang liwanag pala. Wala talaga, ang hirap talaga So, maging yun, banal. Maraming salamat sa inyo guys. Samahan nyo ulit kami hanggang sa kakaibang podcast na naman guys sa sunod na linggo. Manood yung mga i-upload namin, tsaka yung mga naka-upload sa mga tropa. Subscribe nyo, JD Files, sa Ice Domingo, Punggoy, Boss Rino, at Kuya Pino. Yan. Yes, huwag niyo kalimutang i-subscribe silang lahat. At salamat pong muli. At dito na namin tatapusin ang video ito. At kami papaalam na. Kita-kita guys sa next. Bye-bye!